Nasubukan mo na bang makipag-usap sa isang tao at pakiramdam mo ay parang mababaliw ka na? Yung tipong binabaligtad nila ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo at kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang lumalabas na masama kahit wala ka namang ginagawang mali. Kung oo ang sagot mo, baka hindi lang mahirap kausap ang kaharap mo. Maaaring isang narcissist o psychopath na ang nakakaengkwentro mo. Ngayong araw, hindi tayo magbibigay ng mga diagnosis. Sa halip, tuturuan ko kayo kung paano mabuhay at lumaban. Ang video na ito ang magsisilbing sandata at kalasag nyo laban sa mga bihasang manipulator. Pangako, pagkatapos ng video na ito, magkakaroon kayo ng malinaw na plano para maprotektahan ang inyong mental health, dignidad, at baka pati na rin ang inyong trabaho o relasyon. Ibubunyag ko rin ang pinakamalaking sikreto kung bakit lahat ng dati ninyong pakikipag-ayos sa kanila ay laging nauuwi sa wala. Kaya naman, maupo ng maayos at makinig ng mabuti. Hihimayin natin ang mga bagong panuntunan kung saan hindi na kayo magiging sunod-sunuran lang. Pero bago tayo pumunta sa mga estratehiya, alamin muna natin kung sino nga ba ang mga taong ito. Mahalagang maintindihan na ang pagiging narcissist at psychopath ay hindi lang simpleng ugali. Ito ay mga seryosong personality disorder. Sa madaling salita, ang isang narcissist ay laging gutom sa atensyon at papuri. Umiikot ang mundo niya sa kanyang napakaselang ego na kailangan niyang protektahan sa kahit anong paraan. Uhaw siya sa validation na parang bampirang uhaw sa dugo. Ang isang psychopath naman ay talagang walang pakiramdam o konsensya. Ang tanging hangad niya ay kapangyarihan, kontrol, at ang saya na nakukuha niya sa panganib. Hindi niya tinitingnan ang mga tao bilang kapwa, kundi bilang mga gamit o kasangkapan lang para makuha ang gusto niya. Isipin niyo na lang, ang narcissist ay parang isang aktor na umaarte sa harap ng invisible na madla, habang ang psychopath naman ay naglalaro ng chess. At ang lahat ng tao sa paligid niya ay mga piyesa lang na ginagalaw-galaw niya. Kapag naintindihan niyo ang pagkakaibang ito sa kanilang motibasyon, doon niyo malalaman ang tamang paraan kung paano sila pakikitunguhan. At iyan ang susunod nating pag-uusapan. Ang unang hakbang at ang pinakaimportante sa lahat ay ang pagtanggap kung sino ba talaga ang kaharap mo. Huwag mo na silang gawa ng rason o idahilan ang kanilang nakaraan. Hindi ito dahil sa mahirap na ugali, masamang pagkabata, o dahil ganun lang talaga siya. Ang totoo, isa itong pattern ng pag-uugali na unti-unting sumisira sa buhay mo. Isipin mo na lang na nakikipaglaro ka ng chess sa isang kalapati. Kahit anong galing mo, itatapon lang niya ang mga piyesa, dudumihan ang board, at lilipad palayo para ipagmalaki sa ibang mga ibon na siya ang nanalo. Ganyan din ang mga narcissist at psychopath. May sarili silang rules na hindi kailanman maiintindihan ng isang matinong tao. Ang kailangan mong gawin ay hindi ang turuan ng kalapati kung paano maglaro, kundi ang itabi ang board at tuluyan ng lumayo. Ang pagtanggap sa problema ay hindi panghuhusga sa kanila. Ito ay pagharap sa realidad para magkaroon ka ng karapatang protektahan ang sarili mo. Hanggat naniniwala ka pa na mababago o maiintindihan mo sila, mananatili kang mahina at dehado. Tandaan mo, ang kaharap mo ay hindi isang kapareha na pwedeng kausapin ng matino, kundi isang manipulator. Alamin pa natin ng mas malalim ang pagkakaiba nilang dalawa. Ang isang narcissist ay sobrang nakadepende sa sasabihin ng ibang tao. Tinatawag itong narcissistic supply. Ang iyong atensyon, paghanga, takot, o kahit galit. Ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Kapag wala ito, pakiramdam nila ay wala silang silbi. Kaya naman, madalas silang mangmanipula para makakuha ng matinding emosyon mula sa iyo at para manatili ka sa piling nila. Sa kabilang banda,
Ang isang psychopath ay hindi kailangan ang opinyon ng iba. Wala siyang pakialam sa iniisip mo. Hindi paghanga ang hangad niya, kundi ganap na kontrol at sariling kapakanan. Nag-e-enjoy siya sa kapangyarihan at sa dali ng pagpapasunod sa mga tao. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Ang narcissist ay parang isang artista sa entablado na hindi mabubuhay ng walang palakpakan. Ang psychopath naman ay ang puppet master sa likod ng telon, na tahimik na humihila sa mga pising hawak niya at nag-e-enjoy sa mismong proseso ng pagkontrol. Takot ang narcissist na mabisto at mapahiya sa harap ng iba. Ang psychopath naman ay halos walang kinatatakutan, maliban na lang kung mawalan siya ng kontrol sa sitwasyon. Kapag naintindihan mo ang mga pagkakaibang ito, mas madali mong maiiwasan ang kanilang mga patibong. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang pagbabago sa iyong pananaw. Kailangan mong itanim sa iyong isipan ang isang katotohanan. Ang mga taong ito ay walang tunay na pakikiramay o empathy gaya ng sa iyo. Kayang-kaya nilang magpanggap at napakahusay nila rito, pero hindi nila nararamdaman ang iyong sakit. Hindi nila kayang intindihin na nagdudulot sila ng paghihirap sa iba. Ang isang psychopath ay maaaring alam ang ginagawa niya, pero wala siyang pakialam. Ang isang narcissist naman ay sadyang walang kakayahang mag-isip ng kahit sino maliban sa kanyang sarili. Isipin mo na lang na sinusubukan mong ipaliwanag sa isang taong colorblind kung ano ang hitsura ng kulay pula. Kahit anong ganda ng iyong mga salita, hinding-hindi niya ito makikita o mararamdaman. Ganon din kawalang saysay ang umasa sa konsensya, malasakit o katapatan ng isang narcissist o psychopath. Huwag ka nang maghintay ng pangunawa, paumanhin o pagsisisi mula sa kanila. Hindi iyon darating. Sa sandaling itigil mo ang pag-isip na nararamdaman din nila ang nararamdaman mo, gagaan ang loob mo. Mapagtatanto mo na ang kinakaharap mo ay hindi isang tao sa paraang nakasanayan mo, kundi isang ganap na ibang sistema. Ngayon, dumako na tayo sa mga konkretong teknik. Ang pinakamabisang sandata mo kapag hindi mo maiwasang makipag-usap sa kanila ay ang tinatawag na Gray Rock Method. Ano nga ba ito? Ang kailangan mo lang gawin ay maging pinakanakakabagot at hindi kawili-wiling tao sa buong mundo. Isipin mo ang isang ordinaryong batong abo sa tabi ng daan. Walang papansin dito, walang gustong sumipa rito, at wala ring gustong makialam dito. Ang layunin mo ay maging katulad ng batong iyon. Ang mga narcissist ay mahilig sa drama at emosyon. Ang mga psychopath naman ay naghahanap ng reaksyon para malaman kung paano kanila mamanipulahin. Sa Gray Rock Method, ipagkakait mo sa kanila ang parehong bagay na ito. Hindi ka na magiging source ng atensyon o isang laruan para sa kanila. Mawawalan sila ng gana sa iyo at kalaunan ay maghahanap na lang ng ibang biktima. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging bastos o agresibo. Sa katunayan, isa itong mataas na uri ng emotional control. Sasagot ka lang ng maikli. Hindi ka magkukwento tungkol sa buhay mo. Hindi ka makikipagtalo. At hindi ka magpapakita ng anumang emosyon. Para sa kanila, magiging parang hangin ka na lang. Paano ba talaga maging isang gray rock sa totoong buhay? Halimbawa, sinusubukan kang pikunin o i-guilt trip ng isang manipulator. Sasabihan ka niya ng, "Sinira mo na naman ang lahat dahil sa iyo kaya ako nagkakaproblema." Sa halip na magpaliwanag o magalit, sumagot ka ng neutral at walang anumang emosyon. Sabihin mo lang, okay, o kaya, naintindihan ko. Kung magtatanong naman siya tungkol sa mga plano o nararamdaman mo, sumagot ng napakatipid. Hindi ko pa alam. Ganun pa rin o ayos lang. Iwasan mong tumingin sa mga mata niya. Magpakabisi ka sa ibang bagay na parang bored na bored ka.
Isipin mo na lang na nanonood ka ng dokumentaryo tungkol sa paglipat ng mga insekto. Nandyan sila, gumagalaw, may ginagawa, pero wala kang pakialam sa kanila. Dapat ay monotonous lang ang boses mo at sobrang ikli ng mga sagot. Oo, hindi. Sige, pag-iisipan ko. Alam kong mahirap ito dahil lalo kanilang raratratin para mapikon. Pero kapag nakita nilang parang pader na hindi matibag ang iyong reaksyon, mapapagod din ang manipulator at lalayuan ka na. Ang susunod na kritikal na bahagi ay ang pagkakaroon ng matibay na hangganan. Ang mga manipulator ay laging sinusubukan ang tibay ng iyong mga limitasyon. Sadyang nahuhuli sila sa usapan, humihingi ng mga pabor na wala sa lugar, hindi tumutupad sa pangako, at nanghihimasok sa iyong personal na espasyo. Ang misyon mo ay bumuo ng isang hindi nakikita, ngunit totoong kuta sa iyong paligid. Ang mga hangganang ito ay hindi pader para ikulong ka, kundi mga panuntunan na nagtuturo sa iba kung paano ka dapat itrato. Kailangan mong maging malinaw sa iyong sarili kung ano ang katanggap-tanggap at kung ano ang hindi. Halimbawa, hindi ko pinag-uusapan ang personal kong buhay sa trabaho. O, hindi ako sumasagot ng tawag pagkalipas ng 10:00 ng gabi. O kaya, hindi ko hinahayaang sigawan ako ng kahit sino. Ang mga patakarang ito ay dapat simple, madaling maunawaan, at higit sa lahat, hindi nababali. Isipin mo na isa kang malayang bansa. Mayroon kang sariling teritoryo at sariling mga batas. Ang anumang paglabag sa iyong mga hangganan ay isang uri ng agresyon na dapat mong tugunan agad. Ang pagtatakda ng mga boundary ay kalahati lang ng laban. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang panindigan ito. Dito na natin pag-uusapan ang sining ng pagsasabi ng hindi, ng walang takot, walang halong pag-aalinlangan at higit sa lahat, ng walang mahabang paliwanag. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit na sino. Ang salitang hindi ay isa ng kumpletong pangungusap. Kapag narinig ng isang narcissist o manipulator ang iyong pagtanggi, asahan mong agad silang aatake. Gagamit sila ng pity play, paparatangan kang makasarili, o kaya naman ay mananakot. Ang trabaho mo ay manatiling matatag. Gamitin ang tinatawag na broken record technique. Paulit-ulit mo lang sabihin ang iyong pasya ng mahinahon, pero may paninindigan. Naiintindihan ko na kailangan mo ito, pero hindi ko iyon magagawa. Kapag tinanong nila kung bakit, ang isagot mo lang ay, iyon ang desisyon ko. Huwag kang makikipagtalo at huwag kang maghahanap ng mga dahilan. Ang bawat paliwanag na ibibigay mo ay magsisilbing butas para lalo kanilang mamanipula. Isipin mong isa kang robot na nakaprogram para sa iisang sagot lang. Ito ang mabisang paraan para madisarma sila. Tandaan, ang mga taong may maayos na pag-iisip ay rerespeto sa iyong hindi. Ang mga manipulator lang ang pilit na susubok na buwagin ito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kasinungalingan na halos lahat ng biktima ay pinaniniwalaan. Ang maling akala na kapag naglapag ka ng sapat na ebidensya, lohika at katotohanan, maiintindihan din ng manipulator ang lahat at aaminin niyang nagkamali siya. Pero ang totoo, hinding-hindi iyan mangyayari. Dapat mong malaman na magkaiba kayo ng mundong ginagalawan. Ang mundo mo ay nakatuntong sa realidad at katotohanan. Ang mundo nila ay nakabase lamang sa kanilang nararamdaman at pansariling pangangailangan. Kapag ang katotohanan ay sumalungat sa kagustuhan nilang maging tama, baliwala sa kanila ang katotohanan. Itatangi nila ito, babaluktutin, o kaya ay gagawing katatawanan. Isipin mo na lang na para kang nagpapaliwanag sa isang taong nananaginip na hindi totoo ang paligid niya. Walang saysay, di ba? Para sa kanila, ang pakikipagtalo ay hindi paghahanap ng katotohanan, kundi isang labanan kung sino ang mas makapangyarihan.
Sa tuwing naglalabas ka ng mga bagong katotohanan, para ka lang nag-aabot ng bala na gagamitin din nila laban sa'yo. Tigilan mo na ang pagsubok na magpaliwanag o magpatunay ng kahit ano. Isang patibong iyan, itira mo na lang ang lakas mo para sa iyong sarili. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamapanirang paraan ng pagmamanipula, ang gaslighting. Ang salitang ito ay hango sa isang lumang pelikula kung saan sinadyang lituhin ng isang lalaki ang kanyang asawa para isipin nitong nawawala na siya sa sariling huwisyo. Ang gaslighting ay parang makapal na fog sa iyong isipan. Ito yung pagkakataon na sasabihan ka ng, hindi naman nangyari yon. Guni-guni mo lang yan. Masyado kang sensitive o kaya wala akong sinabing ganon. Ang layunin ng gaslighting ay sirain ang tiwala mo sa sarili mong realidad at paniwalain ka na ikaw ang may problema sa halip na ang taong nanggagamit sa iyo. Para itong dahan-dahang lason na unti-unting umuubos sa iyong self-confidence. Paano ba ito lalabanan? Una, magtiwala ka sa iyong pakiramdam. Kung sa tingin mo ay may mali, malamang ay tama ka. Pangalawa, mag-record o magsulat ka. Itala mo ang mga pangyayari, usapan, at mga pangako. Makakatulong ito para manatili kang nakatapak sa katotohanan kapag sinusubukan ka na nilang baligtarin. At pangatlo, pag-usapan ang sitwasyon sa isang kaibigang pinagkakatiwalaan o sa isang therapist. Ang pananaw ng ibang tao ang makakatulong para mahawi ang kalituhan sa iyong isipan. Isang mapanganib na bitag na dapat mong bantayan ay ang tinatawag na love bombing. Madalas itong ginagawa ng mga narcissist sa simula pa lang ng relasyon. Ito yung panahon na halos lunurin ka na nila sa sobra-sobrang atensyon, papuri, mga regalo, at matatamis na salita. Pakiramdam mo, nahanap mo na ang iyong soulmate o ang perpektong partner. Pakiramdam mo, ikaw na ang pinaka-espesyal na tao sa mundo. Pero tandaan mo, hindi ito tunay na pag-ibig. Isa itong planadong estratehiya para mabilis kang makuha at maging dependent sa kanila. Isipin mo na lang na para itong anesthesia bago ang isang masakit na operasyon. Kapag naramdaman na ng narcissist na hooked ka na, bigla na lang hihinto ang lahat ng yon at doon na magsisimula ang pagkontrol at pagpapababa sa iyong pagkatao. Kung sa simula pa lang ay parang too good to be true na ang lahat, malamang hindi nga ito totoo. Mag-ingat sa mga taong masyadong nagmamadali at pilit na pinapasok agad ang iyong personal space. Pag-usapan naman natin ang tinatawag na triangulation. Isa itong klasikong taktikang divide and conquer. Dito, sadyang nagpapasok ang manipulator ng ikatlong tao sa inyong relasyon para gumawa ng gulo, pukawin ang selos, at pahinain ang tiwala mo sa sarili. Ang ikatlong taong ito ay pwedeng kahit sino, isang ex, katrabaho, kaibigan, o pati ang sarili mong anak. Halimbawa, maaaring laging ikinukwento ng isang narcissist kung gaano kasarap magluto ang ex niya para lang iparamdam na may kulang sa'yo. O kaya naman, magbabahagi siya ng secret sa kaibigan mo tungkol sa'yo para lang pag-awayin kayo. Ang layunin nila? Ang pilitin kang maghabol sa atensyon at pagsang-ayon nila habang unti-unti kang inilalayo sa mga taong tunay na sumusuporta sa iyo. Isipin mo na lang ang isang puppeteer na pinaglalaruan ang mga tali ng dalawang puppet para pag-untugin sila. Kapag napansin mong palagi kang ikinukumpara sa iba o pilit kang inilalayo sa mga mahal mo sa buhay, tandaan mo, triangulation yan. Huwag kang magpabudol, huwag kang sumali sa laro nila. Bakit ka ba laging talo sa pakikipagtalo sa isang narcissist o psychopath? Simple lang ang dahilan. Magkaiba kayo ng pakay. Ang layunin mo ay maipaliwanag ang panig mo, makipagkasundo, at alamin ang katotohanan. Pero siya, ang gusto lang niya ay manalo, kahit sa anong paraan. Para sa kanya, ang diskusyon
ay hindi palitan ng opinyon, kundi isang giyera. At sa giyerang ito, wala siyang limitasyon. Mamemersonal siya, babaluktutin ang mga salita mo, isisisi sa iyo ang lahat, at uungkat ng mga mali mo noon. Magsisigaw siya, iiyak, at magpapabiktima. Lahat gagawin niya para lang guluhin ang isip mo at pasukuin ka. Isipin mo na lang na pumasok ka sa ring para sa isang patas na boxing, pero ang kalaban mo biglang naglabas ng kutsilyo. Hindi ka mananalo kung susunod ka sa rules habang ang kalaban mo ay nilalabag ang mga ito. Ang tanging paraan para manalo sa ganitong uri ng gulo ay ang huwag nang pumatol. Kapag naramdaman mong nagiging toxic na ang usapan, umalis ka na agad. Sabihin mong, kailangan ko muna itong pag-isipan o pag-usapan na lang natin ito sa susunod at talikuran mo na siya. Sa mundong laging binabaluktot ang iyong mga salita at itinatanggi ang katotohanan, ang ebidensya ang magiging pinakamatalik mong kaibigan. Idokumento mo ang lahat. Bawat detalye. Itabi mo ang mga email, text message at screenshot. Kung nag-usap kayo ng harapan, isulat mo agad ang petsa, oras, at kung ano talaga ang sinabi sa iyong journal o sa notes ng phone mo. Hindi ito pagiging praning, ito ang iyong proteksyon. Una, makakatulong ito para hindi ka mabaliw at hindi ka basta-basta mapaniwala sa mga kasinungalingan nila. Kapag binasa mong muli ang mga sinulat mo, malinaw mong makikita ang pattern ng kanilang manipulasyon. Pangalawa, magsisilbi itong alas mo sa hinaharap, lalo na kung mauwi ang lahat sa legal na usapin, sa paghihiwalay man, sa kustudiya ng mga anak, o sa problema sa trabaho. Isipin mong bumubuo ka ng kaso. Bawat screenshot at bawat sulat ay matibay na ebidensya laban sa taong umaabuso sa iyo. Maaaring nakakapagod itong gawin, pero maniwala ka, balang araw, ito ang magliligtas sa iyong dangal, sa iyong kabuhayan, at higit sa lahat, sa iyong kapayapaan ng isip. May mga pagkakataon na ang direktang pakikipag-usap sa isang manipulator ay masyadong nakakalason para sa iyong kapakanan. Kahit hindi mo kayang tuluyang putulin ang inyong ugnayan, kailangan mo itong limitahan o iwasan hanggat maaari. Sa mga ganitong sitwasyon, gumamit ka ng tagapamagitan. Kung dumadaan kayo sa hiwalayan, dapat ay sa abogado lamang dumaan ang lahat ng inyong komunikasyon. Huwag nang sumagot sa mga personal na tawag o mensahe. Kung mayroon naman kayong mga anak, gumamit ng mga parenting app na idinisenyo para sa mga hiwalay na magulang kung saan ang lahat ng usapan ay nakatala at hindi pwedeng burahin. Sa trabaho naman, kung ang boss mo ay isang narsisista, idaan ang lahat ng pakikipag-usap sa email at laging i-copy ang ibang katrabaho o ang HR. Ang tagapamagitan ay nagsisilbing buffer na humaharang sa mga emosyonal na atake at ginagawang formal at direkta ang usapan. Isipin mo na lang na humahawak ka ng isang mapanganib na kemikal. Hindi mo ito hahawakan ng walang proteksyon, di ba? Magsusuot ka ng protective suit at gagamit ng mga tamang gamit. Ang iyong abogado, isang pinagkakatiwalaang kaibigan, o maging ang email, ito ang iyong mga kagamitan para protektahan ang iyong sarili. Ngayon, dumako tayo sa pinakamatindi, pero madalas ay ang tanging tamang solusyon. Ito ang tinatawag na no contact rule. Ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagputol sa anumang uri ng komunikasyon sa taong iyon. I-block ang kanyang numero, ang lahat ng kanyang social media accounts, at pati na ang kanyang email. Iwasan ang mga lugar kung saan maaari kayong magtagpo. Sabihan din ang inyong mga common friends na huwag nang magparating ng kahit anong balita o kamusta galing sa kanya. Bakit ito napakahalaga? Dahil kahit ang pinakamaliit na koneksyon ay nagsisilbing bukas na pinto para sa isang manipulator. Gagamitin niya iyon para muli kang hatakin pabalik sa kanyang laro. Isipin mo na sinusubukan mong tumigil sa paninigarilyo, pero nagtabi ka pa rin ng isang pirasong sigarilyo
para sa emergency. Siguradong matutukso ka at babalik sa dati. Ang no contact rule ay parang pag-aalis ng isang lason sa iyong buhay upang mailigtas ang buo mong pagkatao. Masakit ito at nakakatakot, pero ito lang ang tanging paraan para masimulan ang tunay na paghilom at mabawi ang iyong sariling buhay. Pero paano kung hindi mo kayang putulin ng tuluyan ang ugnayan nyo? Halimbawa, mayroon kayong mga anak, magkasama kayo sa trabaho, o malapit mo siyang kamag-anak. Sa ganitong sitwasyon, kailangan mong gamitin ang tinatawag na limited contact strategy. Ito ay parang gray rock method, pero mas matindi at mas disiplinado. Dapat mong limitahan ang inyong komunikasyon sa pinakamababang antas. Mag-usap lang kayo tungkol sa mga mahahalagang bagay tulad ng mga bata o trabaho. Huwag na huwag kang magpapasok ng mga personal na paksa o anumang emosyon. Hanggat maaari, dumaan sa text o email ang inyong pag-uusap para mayroon kang ebidensya. Kung kailangan talagang mag-usap ng harapan, siguraduhing may ibang taong nakakakita o nakakarinig. Isipin mo na para kang nakikipagnegosasyon sa isang kalabang korporasyon. Dapat ay malinaw ka, direkta sa punto, at walang paligoy-ligoy. Maging magalang pero panatilihin ang iyong distansya. Tandaan, hindi mo layuning ayusin ang inyong relasyon. Ang tanging mitiin mo ay bawasan ang stress o pinsalang dulot ng inyong sapilitang pagsasama. Ang sikreto para manalo sa labanang ito ay ang pagkontrol sa sarili mong emosyon. Ang reaksyon mo ang nagsisilbing pagkain nila. Ang iyong mga luha, galit at pagpapaliwanag, lahat ng ito ay nagbibigay sa kanila ng kasiyahan dahil pinapatunayan nito na epektibo ang kanilang panunukso. Para silang mga troll sa internet na nabubuhay sa atensyong ibinibigay mo. Kapag hindi mo na sila pinapakain, mawawalan din sila ng gana. Matuto kang maging kalmado o mag-poker face, kahit na parang may nagngangalit na bagyo sa loob mo. Isipin mo na lang na may nakikita kang batang nag-aalboroto at nagpapagulong-gulong sa sahig ng mall. Papatulan mo ba siya? Makikipag-away ka ba? Siyempre, hindi. Mananatili ka lang na kalmado hanggang sa mapagod siya at tumigil ang kanyang pagwawala. Maging mapagmatyag sa sarili mong nararamdaman. Pansinin mo ang iyong mga emosyon, pero huwag mong hayaang kontrolin nito ang iyong mga kilos. Huminga ng malalim, magbilang hanggang 10 o lumabas muna ng kwarto. Gawin mo ang lahat para hindi nila makuha ang tanging hangad nila, ang makitang apektado ka. Ang mahabang pakikipag-ugnayan sa isang narcissist o psychopath ay nagdudulot ng matinding pinsala sa iyong pagkatao. Unti-unti mong kinukwestiyon ang iyong sarili. Nawawala ang iyong tiwala sa sarili at nilalamon ka ng pagkabalisa at depression. Kaya naman, dapat maging prioridad mo ang iyong mental health. Higit sa lahat, kailangan mong unahin ang iyong sarili. Humanap ka ng mga taong makakasama at susuporta sa iyo. Maaaring ito ay isang professional na therapist na bihasa sa paggaling mula sa mga toxic na relasyon. Pwede ring mga support group, online man o personal, kung saan makakahanap ka ng mga taong nakaranas din ng pinagdadaanan mo. O kaya naman, ilang malalapit at pinagkakatiwalaang kaibigan na naniniwala sa iyo at hindi ka huhusgahan. Kailangan mo ng isang ligtas na lugar kung saan malaya kang makakapagsalita nang hindi natatakot na tawaging baliw. Bisupong Sampapog Dalipont, isipin mo na para kang umahon mula sa ilalim ng dagat pagkatapos ng napakahabang panahon. Kailangan mo ng sariwang hangin. Ang iyong support group ang magsisilbing oxygen mo. Huwag mong sarilinin ang laban na ito. Kung desidido ka ng kumalas sa taong ito, kailangan mo ng matibay na plano para makaalis. Huwag kang padalos-dalos. Ang mga narcissist at psychopath ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, lalo na kapag sila ang iniiwan.
Maaari silang maging mapaghiganti at maging mapanganib. Maghanda ka ng maaga. Tahimik mong ihanda ang iyong mga importanteng dokumento, pera, at mahahalagang gamit, at ilipat ang mga ito sa isang ligtas na lugar. Kung magkasama kayo sa iisang bahay, siguraduhing may malilipatan ka na bago ka umalis. Sabihan mo ang ilang taong pinagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong mga balak. Pag-isipan mong mabuti kung paano mo sasabihin na aalis ka na. Pinakaligtas na gawin ito sa pamamagitan ng sulat o mensahe kapag malayo ka na at hindi ka na niya kayang abutin ng pisikal. Huwag kang magpapadala sa pakiusap na mag-usap sa huling pagkakataon. Isang bitag iyan. Isipin mong parang nagpaplano ka ng isang espesyal na operasyon. Dapat plantsado ang bawat detalye. Kaligtasan mo ang dapat na laging prioridad. At kapag nakaalis ka na, ipatupad mo agad ang no contact rule. Putulin mo na ang lahat ng uri ng komunikasyon sa kanya. At ang huling bahagi, pero isa sa pinakaimportante, ay ang iyong pagbangon. Ang buhay matapos ang isang toxic na relasyon ay parang paggaling mula sa isang malalang sakit o aksidente. Kailangan mong muling matutunang magtiwala, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa iyong sarili. Kailangan mong muling itakda ang iyong mga hangganan. Panahon na para alalahanin kung sino ka talaga, malayo sa kontrol at panunumbat ng isang manipulator. Hindi ito madali. Mahabang proseso ito. At normal lang na minsan ay panghinaan ka ng loob o makaramdam ng pagbalik sa dating gawi. Kaya pakiusap, maging mabait ka sa iyong sarili. Hayaan mong magluksa ang puso mo para sa mga panahong nawala at sa mga pangarap na hindi natupad. Gawin mo ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Balikan mo ang mga lumang hilig mo at muling kumonekta sa mga kaibigang maaaring napabayaan mo noon. Isipin mong muli mong itinatayo ang isang nasirang tahanan. Paisa-isang bato, dahan-dahan mong bubuuin ang iyong pagkatao, ang iyong kumpiyansa at ang iyong buong buhay. At darating ang araw, mapagtatanto mo na lang na tapos na ang bagyo. Mas matatag ka na ngayon, mas matalino, at mas malaya kaysa kailanman. Ngayon, natalakay na natin ang 20 mahahalagang stratehiya mula sa pagkilala sa mga senyales at paggamit ng Gray Rock Method hanggang sa tuluyang pagputol ng koneksyon at sa iyong muling pagbangon. At narito ang pinakaimportante at marahil ay ikabigla ninyong konklusyon. Ang pinakamalaking pagkakamaling magagawa mo ay ang umasang magbabago pa ang isang narcissist o psychopath. Hindi sila magbabago. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil ang kanilang disorder ay bahagi na ng mismong pagkatao nila. Ito na ang kanilang operating system. Ang iyong pag-asa ang nagsisilbi nilang alas para manatili kang nakatali sa kanila ng maraming taon. Ang pagtanggap sa katotohanan ito ang magsisilbing turning point sa buhay mo. Dito mo hihinto ang pag-aayos sa isang bagay na sa tingin mo ay sira, pero sadyang ganoon lang talaga ang takbo, at sisimulan mong ayusin ang tanging bagay na may kontrol ka, ang sarili mong buhay. Hindi mo sila kayang baguhin, pero kaya mong baguhin ang iyong pananaw at ang iyong mga aksyon. Dito nagmumula ang tunay mong lakas. Salamat sa pagtapos ng video na ito. Kung nakatulong ito sa iyo, paki-like ang video at mag-subscribe sa ating channel para hindi mo malampasan ang aming mga susunod na episode. Ngayon, gusto ko namang marinig ang boses ninyo. Ano ang pinakamatinding manipulasyon na naranasan ninyo mula sa isang narcissist o psychopath? Ibahagi ang inyong kwento sa comments para matulungan din ang iba na mamulat sa katotohanan.